May nakita kang viral post, isi-share mo ba agad? Sa social media, hindi lahat ng viral ay totoo. Kaya bago mag-share, siguraduhin mo ng tama ang impormasyon. Una, check the source. Kilala ba at mapagkakatiwalaan ang page o website na pinanggalingan ng balita? Pangalawa, huwag headline lang ang basahin. Minsan iba ang sinasabi ng buong article kumpara sa pamagat nito. Pangatlo, i-verify ang petsa. Baka luma na ang balita pero ngayon lang ulit kumakalat. Pang-apat, i-cross-check ang impormasyon. Tignan kung pareho rin ba ang sinasabi ng ibang credible sources. Tandaan, isang click ang pag-share pero pwedeng kumalat ang maling impormasyon sa napakaraming tao. Kaya bago mag-share, mag-fact-check ka muna. Think before sharing dahil hindi lahat ng viral ay factual. I am Rai Luneta from Fact Check Ka Muna, and today, itetest natin ang knowledge ng PL mayors kung talagang marunong sila magsuri ng fake news sa hindi. Ready ka na ba to pause and check the source? Ano? Tara! Hello, ano pangalan mo? I'm Alexandria Barameo po. What program are you in? From Business Ad po Marketing Management. Okay, and how old are you? 19. 19. Okay. For today, tatanungin ko lang kung papakita ko ng mga information sa'yo and you just have to identify if it's a fact or fake. Okay. As per Cebu Bisdak News, tinawag ni Mike Defensor si Pam Baricautro na pakitang tao. What do you think? Based po dyan sa picture, I would say fake. Fake? Paano mo siya nasabing fake? Kasi hindi ko po alam kung yung pinanggalingan ba nung mismong post na to is accurate or not. Like, if real, legit ba yung mismong page. Okay, that's right. This is fake information. Actually, na-debunk na to ni Miss Pam. Na-post niya na to na ito ay isang fake news. Fact or fake? Siguro po, kailangan din po natin i-identify muna if yung page po is talagang verified or authorized talaga na magsabi if may pasok yung isang or not. Fact or fake? Hello po, ano pong pangalan niyo? Ako po si Joni. What program are you in po? I'm BSA po, Accountancy program. So today, I will show you a piece of information. Tapos, i-identify mo lang if it's a fact or fake news. Okay? Are you ready? Ready? Okay. So from Walang Pasok Advisory, it announces na all levels of public and private, wala daw pasok from March 23 to 26, 2026. What do you think? Is it a fact or fake news? I don't think that it's a fact po since ano po ba siya as in today since March Based on this information. based on that information. I don't think po na it's a fact. Since siguro po kailangan din po natin i-identify muna if yung page po is talagang verified or authorized talaga na magsabi if may pasok yung isang or not. So I don't think that it's a fact. Okay, the answer is, this is fake news. So you're right. Since hindi naman reliable yung pinaka-page na pinagmulan ng information, right? That's all. Thank you. Thank you po. Kailangan kasi i-check muna natin yung source kung verified source ba yung nag-post yan bago tayo maggawa ng inferences. Fact or fake news? Hello po, ano pong pangalan niyo? Earl na lang, Earl. Ikaw po. Macy po. And you? Ethan po. Okay, what program are you in po? Psychology. Psychology. So second year po ba kayo? First year. First year. Okay pa. So today, I will show you a piece of information. So kailangan nyo lang i-identify if it's a fake news or fact. Okay? So the first one is we have from the Nutriban Republic, sinabi daw ni Miss Lenny Robredo na ako nga ang issue nila sa akin is yung pagsakay ko sa bus. Hindi ko naman hihingi ng pamasahe ko sa kanila. Do you think this statement is really came from her? Tingin ko hindi. Pero kailangan kasi i-check muna natin yung source kung verified source ba yung nag-post yan bago tayo
maggawa ng inferences tungkol doon. Okay, how about you? Same reason. For me, as a someone na parang tumitingin lang sa reliable source, parang kailangan mo na yung mismong parang fact-checking talaga when it comes to How about source. Unang-una sa lahat, alam ko po, hindi naman sa alam, knowing the history or the context of the Nutriban Republic account, I can say, not confidently, but I can say na this is fake. Ganun. So knowing a highly intelligent woman would not say that such things. Okay, thank you. And the answer is, yes, this is fake news. Tama po yan. Walang talagang statement or any balita talaga na nanggaling sa kanya to. Fake news po talaga to. And that's right. Okay. The second one is, are you excited? Okay. The second one is, mula sa post ni ni Mayor Isko Moreno Dumagoso, magbabahagi daw sila ng 5K and every tricycle driver together with our President Ferdinand Marcos. What do you think? This is a fact or fake news? Kasi galing mismo kay Mayor Isko yung information. Yeah, fact din po. Siguro I would go for facts. Okay. So, it's obvious naman, no? The answer is, this is fact. Siyempre, galing sa reliable na mismo, si Sir Isko Moreno Dumagoso na mismo yung pinanggalingan ng information. So, this is fact. Okay. Thank you so much po. That's all. Base sa nakikita ko, meron nakalagay kasi, basahin buong detalye, i-click ang link sa comment section. Usually kasi pag ganyan talagang, kapag kinlik-click mo yung link is napupunta ka sa ibang site. Fact or fake? Hello po. Ano pong pangalan nyo? Hi, I'm Aish. Hi, I'm Russell. I am Adi. Okay. Hello po. Nice to meet you. So today I will show you a piece of information and you just have to identify if it's a fact or fake news. Okay lang po? Okay. From the Abante News Online, sinabi daw ni Isko Moreno Dumagoso or ni Mayor Isko Moreno na hiniling daw niyang magtagumpay si Ferdinand Marcos. Sa tingin niyo po, totoo po ba to o hindi? Fake. Fake. Sige po. Bakit niyo po nasabi po? Base sa nakikita ko, meron nakalagay kasi, basahin buong detalye, i-click ang link sa comment section. Usually kasi pag ganyan talagang, kapag kinlik-click mo yung link is napupunta ka sa ibang site which is iba sa iba siya. Kasi yung usually yung mga fact news is nakalatag na talaga yung buong details sa may mismong post and sa caption also. Okay. How about you po? Kasi hindi fake siya. Kasi hindi trusted source yung Abante News Online. First time ko siya narinig and wala siyang checkmark na nagpapatunay na ito ay trusted source. At saka hindi siya kilala sa Facebook page naman natin. Kaya hindi siya pwedeng pagkatiwalaan ng fact news. How about you po? Ako rin, for me actually, hindi rin ako masyado familiar about sa Abante page, News Online. So mostly ng mga news na nakikita ko online is ABS-CBN, GMA, Philstar. So doon ako nagbe-base palagi ng mga most credible sources when it comes to news. Okay, I understand your answer po. But this news is fact po. Nagkaroon po siya ng interview at sinabi po talaga niya na nanggaling po sa kanya na Pag bagsak ka, palpak ka, yari kami. Pag matagumpay ka, may perbetyo kami bilang mamamayan. So, feel ko, nagkaroon kayo ng confused dahil doon sa Abante News Online. Since hindi siya well-known na page, no, kumbaga. But this is fact. Galing po sa mismong interview ng galing sa kanya. Yun lang po. Thank you. Would say ano siya, fake news. Fact or fake news? Hello, anong pangalan mo? Simon, Okay, what program are you in? Mascom. Okay, so today I will show you one news or information and you just have to identify if it's a fact or fake news. Okay? Okay. Okay. From Rappler, as per Rappler, Sara Duterte is still most trusted and appreciated PH official, but gap with Marcos narrowing. What do you think? Is it a fake news or fact? Ang ano niya eh, for me, hindi ko siya masabing credible kasi hindi ko alam kung anong source na pinanggagalingan yan based sa mga nakikita ko ng ibang mas merong news na nabibigay sa background ni Sara Duterte. No, na still most trusted.
Not sure. I would say ano siya, fake news. And, well, fake news din sa akin since ako, dahil si Rappler is well known din sa medyo controversial and hindi siya, kulang siya sa mga information, background checking regarding sa mga pinapakita nilang news articles. Mostly daw parang karamihan dyan is ginagawa nilang nila ng additional stories, ganito ganyan, pero without any credible source na talagang nakuha nila to from someone na trusted, ganon. Ano siya, mix of different, parang opinionated, ganon. Si Rappler. Yun yung kasi, pinaka nakikita kong kay Rappler eh. Ang nakikitang tingin sa kanya, si Rappler compared sa iba, ayun lang naman sa akin. So parang instead na, kasi well-known yung page, so parang mahirap din paniwalaan based sa information. Okay. So but the answer is, this is fact. Fact to. Hindi lang siya mukhang credible for you, for some reason, no? But as cited from Pulse Asia, this is real or fact. Dito pumapasok naman yung kahalagahan na magtingin tayo ng ibang resources. Hindi tayo mag-focus sa isang resource lang for the information or sa pinaka-news na na-encounter natin ng social media. At gaya ng sinabi mo, sikat ang Rappler, but still, kailangan pa rin natin mag-check para masigurado na information na encounter natin ay hindi fake news. That's it for fact or fake. Always remember na hindi lahat ng viral ay factual.